scam, dumagsa ang mga tao, sabi nila, Gov, 10,000 po yung pinirmahan namin, 1,000 lang ang binigay sa amin. Ilan kaya yan? Binawi yung 9,000. The former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, believes that the real intent of the People's Initiative, Charter Change, ayuda maniobra, panloloko at pangbibili ng taong bayan na pinapalusot sa pundo ng mamamayan in terms of ayuda ay para manatili sa poder at magkonsentra ang kapangyarihan sa kamay ng mga Marcos Romualdez na siya namang ayaw payagan ni Pangulong Duterte na ilusot sa mamamayan at ayaw ng mamamayan na sila'y manatili sa ganyang pamamaraan kaya binuking niya ang real intent ng charter change at inuulit niya sa kanyang public speech na yan ang totoo kung bakit may charter change move ang Marcos government na ito sa kasalukuyan. Attorney Marlon. Ang sa akin dito, my perspective is that gaano mo kakilala ang Pilipino? You must be a student of history. All leaders must be a student of history. Kasi dalawa lang naman yan eh. Kilala mo ang Pilipino na nabibili ng tupad or AX at na-intimidate, nagkakaroon ng chilling effect yung ginagawa mo at tatahimik sila. Therefore, magagawa mo ang gusto mo, constitutional change, term extension. Or kilala mo ba ang Pilipino na lumalaban that will not allow abuses? Correct. That it will come a time where they will have to drag you down from your purchase or from your pedestals of power because they will not allow such kind of abuses. Tama. It's just a matter of time bago mo makilala ang tunay na Pilipino. Are we easily cowed by these abuses or are we strong enough to rise against it? Claro. Ma'am Lorraine, your reaction to this. Very consistent, former President Rodrigo Duterte telling the Filipino people that you don't have to watch out the economic provision. Ek yun, gimmick yun. The real intent is to stay in power and concentrate power over the years para sila pa rin ang maghari-harian sa bayang ito. Your reaction to that? The last press con of PRRD before last night, I'm zeroing in on what Attorney Marlon has zeroed in on. He challenged na pa nga, he said, kaya nyo bang kumanta ng bayang magiliw? Diba yung lupang lang? Siguro hindi nyo kilala yan. Kasi katulad, tapos his central message was hindi nyo kilala ang Pilipino. Correct. Diba? Kasi doon sa bayang magiliw, ang nakasulat doon, na pag kinanta mo, duyan ka ng magigiting. Ano ang akala nila sa atin? Diba? That's why nga all this time I was watching these fools, no? These idiots, ang kakapal na mga muka. Para bang ang baba-baba ng tingin nila sa Pilipino. Pwede mong salampakan ng pera. Kahit hindi ka na magsilbi, magnakaw ka ng harap-harapan, babuyin mo ang konstitusyon, mag-detain ka kung sino-sino, pero tatahimik yung mga yan kasi sasalaksakan ko ang baga nila ng pera. Ganyan ang tingin ng mga yan sa atin. No? Magsususpend ako ng governor without any due process. Bakit? Kasi hindi siya pumunta sa coffee shop. Dapat siyang pumunta sa akin. Diba? Ano siya, Pharaoh? So anong tingin niya sa atin? Walang mag-aaklas dito. Ang hirap kasi dito sa mga elitistang ito na at saka hindi lang elitista. May masamang bisyo pa, no? So their brains are fried with a lifetime of abuse of cocaine, no? Ang hirap sa mga ito, no? Ang baba talaga ng tingin sa Pilipino. And they really think that they are above all of us. So right now, this is the huge problem of our country right now, that we're being led by people who are the most unfit to lead, to be in public office. I mean, he hasn't even responded, this president hasn't even responded to yung maugong na gumagamit ka ba ng droga at nako-corroborate natin ng napaka-solid na documents and his government is quiet, very afraid. Ano ba tayo? Ano ba tingin nila sa atin? Ano ba tingin nila sa atin? Papayag tayo sa ganon? Yes. Papayag tayo na mga may we try our very best to be the best of ourselves and we want our children to be the best, di ba? We give them the best and they're led by a drug addict. Papayag ba ang Pilipino sa ganon? Really? Ang baboy naman natin, ang babaw naman talaga natin, di ba? At hindi niya sinasagot. Tapos ito, ganyan-ganyan lang, no? Very heavy-handed. Suspend governor who behaved just like that because it's whims and caprices. Eric, you were there last night. Yes. Who were the vast majority of the people that were there? Ordinaryong mamamayan. Mga katutubo, mga ordinaryong mamamayan, magsasaka, mga urban poor sa Tagum City, at mga magsasaka sa paligid ng Davao del Norte at katutubo. Oh, at saka hindi sila binayaran. Hindi.
pinapakain sila. Siyempre, no? Dapat magpakain ka. Baka naman, kasi itong mga elitista na to, hindi magpapakain yung mga yan. Di ba? Kasi tingin nila, my presence is enough. No? They don't really think of the poor. Wala talaga sa radar nila. But you could see lining the streets. No? And they were staying there overnight. Because why? Because Governor Hubahib made their lives so much better. And why do I know this? Because I've worked with Governor Hubahib. He was one of the pillars of the NTF-ELCA kung bakit bumagsak Exactly. ang CTP NDF dyan. Pumunta siya sa Talaingod kung bakit nag-surrender yung napakaraming mga indigenous peoples na naloko nila Franz Castro maging NPA at natanggap he was part of yung pagbabaklas ng salugpungan schools, etc. And lives got really better because under his watch, nag-build ng roads. Yan ang public servant. Hindi yung uupo ka dyan sa coffee shop at aantayin mo para kang si Pharaoh. Yes. Or magbabiyahe ka. Ma'am, kasi, diba? Tapos, presidency. kasi ito yung binulgar kagabi ni Governor Hubahib. Sabi niya, maliban sa pagbubulgar ko, Atty. Bosantog, ng sindikato na paggamit ng AIX and other mga ayuda, dumagsa ang mga tao, sabi nila, Gov, 10,000 po yung pinirmahan namin, 1,000 lang ang binigay sa amin. Ilan kaya yan? Binawi yung 9,000. By the hundreds. So malaking amount ito. So, abot yan ng mga by the millions. Millions na ang Kasi pag kinuha. umabot yan ng 50 million, plunder yan. Plunder yun. Yun ang sabi ni Governor Hubahib, ma'am, na naaawa siya sa mga tao kasi pinapapirma. Tapos hinaharang ang pera at kinukuha ng mga tao ng, mention ko na ma'am, kasi nandito yun sa speech niya, tao ni Vice Governor Oy, tao ni Mayor Oy ng Tagum, at isa pang congressman at isang mayor ng Santo Tomas. So sabi niya, saan ako magsusumbong? Di syempre dapat sa presidente, kay Lagdameo. Yun pala mga bata-bata niya ito. Ito yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, na pinapatawag siya ni Anton Lagdameo sa coffee shop, sa restaurant, para kausapin siya including itong mga issue na ito. Siguro arigluhin. Ayaw niya kasi alam niya, nararamdaman niya na iba ang patutunguhan nito.